umaga po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa tinapayan kay Wilson, kay Toron, sa aking mga kasamahan na kapwa nagmamahal sa bayan. Sa sikat na sikat na Vice Mayor natin ngayon. Vice Mayor ng bayan. Parang sinabi ko sikat na sikat na pala eh. Vice Mayor ng bayan, Attorney Harold Despicio, who's, to my opinion, is one of the heroes of the 2025 elections. Siya po ang nag-bulgar. Palakpakan po natin. Patuloy na nag-bulgar at nagpapaliwanag ng mga anomalya sa eleksyon. Bagamat nanalo na siya, I've been thinking about it. Sa mahirap na pinagdaanan niya, nanalo, highway proclaim, no-claim, tapos ewan ko kung paupuin. He's continuing this advocacy dahil totoo naman wala na tayo aasahang mag-inong halalan sa darating na 28. And we are here because, kami mga kasamahan ko dito, President Veteran General Sitoy, Attorney Mel Magdamo, Attorney Undersecretary Eduardo Bringas, of course my father, Secretary Bush Perica. We've been at advocacies for decades. In 2013, we questioned the constitutionality of the Port Barrel Dilaf and DAP. We won that case. Pero kita natin, bawal ng Port Barrel pero ginagawa pa rin. Ang abuso sa kapangyarihan, terrible po ngayon. Ngayon, nakakapanghuli ka na ng walang valid warrant. It doesn't matter who you are. Kita natin ang paglalapastangan sa pera ng bayan kahit sa eleksyon, in guise of ayuda, AKAP, AHICS, whatever. Pinagbabawal ng membership cards, bawal ng bigay. Pero tuloy-tuloy ang ayuda, pamimili ng boto. Tapos ngayon, nakita natin, yung last hope na lang po natin sana, yung election, na para magkaroon ng maayos na pagbabago sa pagpapalit ng mga leader na inaasahan natin gagawa ng maayos para sa ating bansa. Imaninipula pa. Questionably, malinaw na pinaliliwanag sa pahayagan, sa TV, sa social media. Pero wala po. Everything went to deaf ears. Things don't masyadong mabilis ang nangyari. Napakaganda mabilis nga ang eleksyon, pero napakahirap dahil wala rin, hindi rin natin sigurado kung tama naman yung lupa. So, ang puntos ko po, why are we here? We're here because bilang mga Pilipino, meron po tayo lahat tipanan na sinumpaan. Ang atin pong ilatag ang ating saligang batas noong 1986 na itawid mo sa ipinaglaban ng ating mga batang bayani noong 1896. Ang mga Pilipino ay nagsama-sama para magkaisa na bumuo ng isang bansa na mag-i-embody ng kanilang mga aspirations, gumawa ng pamahalaang makatuwiran, makatarungan. It's in the preamble, just to build a just and humane society that will embody the aspirations of our people. A democratic country that is best expressed in and through the election. Yun po ang tanong natin ngayon, does our country still embody those principles and those aspirations? So ano gagawin natin? We feel that the government has already become a government that serves the interests of the officials. Mahirap na po ang taong bayan, walang trabaho, nasa presyo ng piliin. Pag hinuli ka ng polis, wala kang magawa. Wala kang magawa. Kahit sino ka pa. Pagka nanalo ka sa eleksyon, sabi ng COMELEC, teka lang, video ka muna. Wala ka rin magawa. Pagka nilalabas ng pondo ng bayan, nilalabas mo sa media, nilalabas mo sa social media, pero dahil walang napaparusahan, dahil sila rin naman ang nasa kapangyarihan, wala rin tayong magawang mga Pilipino. Yung mga hinalal natin para paglingkuran tayo, ang mga naging amo natin na nagpapahirap sa atin.
sobrang laki po at lakas na kapangyarihan na naibigay natin sa Pangulo, sa Kongreso, sa Pulis, at sa Comelec na nagpapahirap sa atin ngayon. Kailangan natin bawasan yan at nailatag po natin lahat yan sa saligang batas sa Konstitusyon. Tatakbo ba sa korte? Election protest, tatakbo sa korte. Pag history tells us na 3 taon na, hindi pa tapos ang kaso mo. Parang, tapos pag babayarin ka ng napakalaki, parang seemingly trying to discourage you from protesting. So meaning, you know, kung ano nangyari ng election, tapos na po yun. We have nothing against it. Tapos na yan. Okay, let's forget about it. You know, bagamat hindi ako naniniwala sa resulta, at maraming hindi naniniwala sa resulta, let's forget about it. Let's look at 2020. Maliban magbago ang automated election system na maging transparent at credible, wala po tayo maasahang pagbabago. Si General Secretary later will tell you, ang ipaglaban natin, sana matuloy talaga dapat ang eleksyon sa 2028. Paliliwanag po ni General Secretary. So we are here to ask the people. We will present po to you data. This will be a comprehensive report on the 2025 election. Pinagsama-sama na po namin lahat ng comments, lahat ng response ng NAMFREL, PPCRV, Comelec, International Watchdogs, Attorney Respicio, Attorney Glenchong. Lahat na narinig natin, sinama-sama na po namin. I-compile namin sa isang 3-minute video. Meron po may PowerPoint presentation that we will also give it to you. And then, also the, anong tawag nito, mga findings and analysis and opinions ng mga IT team at legal team po namin. Para po makita sa inyo. So, I'll give you a copy of the video. Please po siya 3 minutes, so please watch it carefully. Tapos, later on, biyak-biyakin po natin, and I'm sure that Attorney Respicio will be able to elaborate even further yung mga items na makikita nyo dito. So, ganda umaga po sa inyo. Thank you very much, Brother Butch. Caveat. We're not here to incite rebellion or to call for revolution, but we want to change. No? And the election on 2028 will be crucial. That's why I'm glad that we're here. Ayaw mo sila. Ayaw mo sila. Well, for the record, hindi ako kasama dyan. No, but seriously, talagang tama sa nabi yung Butch, no? Nabi ni Greco, our country is suffering so much. I have 2 grandsons, no? And I hope that their country will be good to them, no? When they have their own children. Is that possible? I'm so sad about the state of our nation. Okay, I don't know about BBM Will's report in Sona, no? Whether the country is in good hands or in bad hands. And he will be. So on that note, Brother Butch would like to show the presentation. Sorry, Greco. Ang title po pala, my father is a secretary of former presidential assistant on religious affairs. Hindi yung video pakita mo. Ang title po pala ng aming forum ay Election o Revolution. Ito ang gusto natin tayo sa taong bayan. Ito po. Bakit ang daming nagdududa sa 2025 election? Illegal na software version. Comelec said version 3.4 ang audited source code. Pero nung botohan, version 3.5 ang nakita sa machines. Hindi ito na-review at labag sa Republic Act 9369, tampering on election returns. Sa Butuan City, tama ang resibo ng botante, pero iba ang lumabas sa election return. Ibig sabihin, sa loob mismo ng makina nagaganap ang dayaan, transmission delays. Sabi ng Comelec, real-time ang election return transmission. Pero NAMFREL got the first election return nearly 2 hours late dahil dumaan muna sa unauthorized server, tinatawag na Data Center 3, 5 million vote discrepancy. Comelec admitted deleting 5 million votes, pero sila lang ang gumawa ng cleaning. Walang watchmen mula sa media or election watchdogs. Nawawalang BG party list vote at field validation. 520,000 plus na boto para sa BG party list ang hindi lumabas sa official results. Verified na bumoto ang mga tao, pero nawawala ang boto nila. Overvotes na nakaapekto sa party list. Over 17 million overvotes ang naitala. Sobrang taas. Sa party list, kahit isang overvote lang, void na agad ang boto. 3.3 million voters ang na-disqualified.
Tama na, gusto na natin ng eleksyon na mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong 2028, ito ang ating panawagan. Magkaroon tayo ng hybrid election, manual counting sa presinto. Sa harap ng tao, watchers, at media. Automated transmission, but only after manual verification. Direct transmission to blockchain-based transparent server. Ano ang blockchain? Isang digital ledger na hindi nabubura, hindi nababalikan, at lahat ay may access sa parehong data. Tamper-proof, real-time monitoring, immutable record, public transparency. Benefits ng hybrid election. Una, walang dayaan sa loob ng makina dahil manual ang bilangan. Pangalawa, real-time transparency dahil blockchain ang transmission. Pangatlo, mas murang operasyon. Di na kailangang bumili ng bagong machines kada halalan. Pang-apat, mas maraming mata ang nakabantay. Manual counting sa mismong presinto. At pang-lima, mas mataas ang tiwala ng publiko dahil may record, may access, at may audit trail. Hindi ito radical, ito'y makatarungan. Kung gusto ng tunay na pagbabagong electoral, hybrid election at blockchain ang sagot for 2028. Para sa kinabukasan, hybrid na, blockchain pa. I-share, i-comment, ipaglaban ang hashtag boto ng bawat Pilipino. Okay, thank you very much. Una-una, Greco, before we proceed, let's ask you one question. You run for the party list, no? How many members do you have actually sa party list mo? Ilan ang members mo and how many votes did you get? Ang members mo ng BG is 3 million. We have 3 million members. We did a membership campaign and we felt that the party list is like a local election. Hindi naman ito parang kampanya ng senador. You know, and giving space dun sa posibilidad ng dayaan, we decided to jack up our membership campaign. So we printed over around 1.2 million membership cards and then listed our members. Umabot kami ng 3 million. 3 million. And upon field validation, we got around more or less 600,000 votes. Pero 79,000 na po ang lumabas. So, kinumpare po namin doon sa mga members na talagang bumoto kasi pero mga members naman na member, pero hindi naman bumoto. Pero yung bumoto against sa inilabas po ng makina. So, those were done all over the Philippines. Luzon, Visayas, and Mindanao. And nakita namin at an average each precinct o hanggang cluster precinct hanggang pag pumasok na ng 10 ang boto ng BG, overvote na. Anyway, so mas skilled sila sa atin doon at this time. So okay na yun. So you are a victim. You are a victim. Your party list is a victim. Okay.